Magandang araw at mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Malugod ko kayong tinanggap at inaanyayahan sa ating vlog ngayong araw na may pamagat na parito ang Diyos upang maglingkod sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay at nagmamahal sa ating munting gawain. Sa aking mga minamahal na subscribers sa Doers TV, sa buong komunidad ng YouTube, sa ating mga kagalang-galang na nakatatanda at senior citizen na ating kayamanan at gabay, sa mga magulang na walang pagod na nag-aalaga at nagtatrabaho para sa pamilya, sa ating mga OFW na nagsakripisyo sa malayo at nangungulila, sa ating mga manggagawa dito sa bansa na nagbabanat ng buto araw-araw, at lalo na sa mga kapatid nating kasalukuyang walang trabaho at naghahanap ng pag-asa at biyaya. Taos puso ko kayong inaanyayahan na manood, makinig at samahan ako sa ating pagbabahagi ngayong araw. Ang lahat ng ating ibabahagi ay hango at hinango natin mula sa banal na misa na ating idinaos ngayong araw. Mga salita at aral na nagpapaalaala sa atin ng dakilang katotohanan na hindi naparito ang Diyos upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kasabay nating sariwain ang kanyang pagmamahal at alamin kung paano rin tayo tinatawag na maglingkod sa kapwa bilang tugon sa kanyang kabutihan. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, ipahintulot na tayo ay mag-alay ng panalangin. Amang makapangyarihan at mapagmahal, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo dahil naparito ka sa amin upang maglingkod at magbigay ng buhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat manunood at makikinig sa vlog na ito. Pagpapalain mo po ang ating mga nakatatanda. Bigyan mo sila ng mabuting kalusugan, mahabang buhay at kapayapaan ng puso. Gabayan mo po ang bawat magulang. Palakasin mo sila sa bawat hamon ng buhay at punuin ng pagmamahal at pagkakaisa ang kanilang tahanan. Sa ating mga kapatid na nasa ibayong dagat at mga manggagawa dito sa atin, suklian mo po ang kanilang bawat pagod at sakripisyo ng iyong walang humpay na pagpala at ligtas na pagbabalik sa pamilya, sa mga kapatid nating naghahanap ng trabaho at pagkakakitaan. Buksan mo po ang mga pinto ng oportunidad, ibigay ang kanilang pangangailangan at huwag silang hayaang mawalan ng pag-asa. Turuan mo po kaming lahat na sumunod sa iyong halimbawa, na marunong maglingkod ng tapat, mapagkumbaba at puno ng pagmamahal sa kapwa. Anuman ang aming kalagayan sa buhay, ito po ang aming dalangin at pananalig sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't simulan na natin ang ating pagbabahagi. Manatili lamang dito dahil para sa bawat isa sa inyo ang mensaheng ito ng pagmamahal at paglilingkod ng Diyos. Mga pagbasa mula sa banal na misa, Miyerkules, Mayo 27, taon 2026. Ang unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pedro, chapter 1, verse 18 hanggang verse 25. Mga minamahal, alam ninyong hindi ko kayo tinubos mula sa walang kabuluhang pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi tinubos ko kayo sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng dugo ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Siya ay itinalaga na bago na nilikha ang sanlibutan at nahayag lamang sa mga huling panahon. Alang-alang sa inyo, sa pamamagitan niya ay nananalig kayo sa Diyos na muling bumuhay sa Kanya at nagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay magiging sa Diyos. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan
upang magkaroon kayo ng wagas na pag-ibig sa mga kapatid, ay nagmamahalan kayo ng tapat at ng buong puso, sapagkat kayo ipinanganak na muli, hindi mula sa binhing nasisira, kundi mula sa binhing hindi nasisira, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at nananatili magpakailanman. Sapagkat ang lahat ng tao ay parang damo, at ang lahat ng kanilang karangalan ay parang bulaklak ng damo. Nalalanta ang damo at nalalagas ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ito ang salitang ipinahayag sa inyo bilang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan mula sa aklat ng Salmo, chapter 147, verse 12 hanggang 13, verse 14 hanggang 15, verse 19 hanggang 20. Tugunan. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon. Butihin mo ang iyong Diyos, O Zion. Purihin mo ang Panginoon, O Jerusalem. Butihin mo ang iyong Diyos, O Zion, sapagkat kanyang pinatibay ang mga haligi ng iyong mga pintuang bayan. Kanyang pinagpala ang iyong mga anak sa loob mo. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon. Butihin mo ang iyong Diyos, O Zion. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa iyong mga hangganan at binubusog ka ng pinakamabuting trigo. Ipinadadala niya ang kanyang utos sa lupa at mabilis na tumatakbo ang kanyang salita. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon. Butihin mo ang iyong Diyos, O Zion. Ipinahayag niya ang kanyang mga salita, ang kanyang mga tuntunin at mga utos sa Israel. Hindi niya ito ginawa sa ibang bansa, at tungkol sa kanyang mga hatol, hindi nila ito nalalaman. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoon. Butihin mo ang iyong Diyos, O Zion. Hallelujah. Mula sa aklat ng Mateo, chapter 20, verse 28. Hallelujah, hallelujah. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay bilang katubusan para sa marami. Hallelujah. Ang mabuting balita. Mula sa mabuting balita ni San Marcos, chapter 10, verse 32 hanggang verse 45. Noong panahong iyon, habang sila'y naglalakad paakyat sa Jerusalem, nauna si Jesus sa kanila. Nagtaka ang mga alagad at ang mga sumusunod naman ay natatakot. Muling isinama ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanila. Pumupunta tayo sa Jerusalem at ang anak ng tao ay ibibigay sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila siya at ng kamatayan at ibigay sa mga hindi Hudyo. Sila'y kukutyain, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, at nagsabi, Guro, may nais kaming hilingin sa inyo. Tinanong sila ni Jesus, ano ang ibig ninyong gawin ko? Sumagot sila, ipagkaloob ninyo sa amin na maupo ang isa sa inyong kanan at ang isa naman sa inyong kaliwa kapag kayo'y nasa inyong kaluwalhatian na. Sinabi ni Jesus, hindi ninyo alam ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong inumin ang sarong iinumin ko o magdusa ng hirap na dadanasin ko? Sumagot sila, makakaya po namin. Sinabi ni Jesus, ang sarong iinumin ko ay iinumin nga ninyo at ang hirap na dadanasin ko ay dadanasin din ninyo. Ngunit ang maupo sa aking kanan o kaliwa ay hindi ako ang magbibigay nito. Ito ay para lamang sa mga inihanda ng Diyos. Nang marinig ito, nagalit ang 10 iba pa kina Santiago at Juan. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga bansa ay naghahari-harian sa kanila at ang mga dakila ay gumagamit ng kapangyarihan sa kanila. Ngunit hindi ganoon sa inyo. Sa halip, ang sinumang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nagnanais na maging una ay dapat maging alipin ng lahat.
sapagkat kahit ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay bilang katubusan para sa marami. Ang mabuting balita ng Panginoon, papuri sa iyo, Kristo. Ang maikling paliwanag, akma sa paksang naparito ang Diyos upang maglingkod. Ang mensahe ngayong araw ay napakahalaga at akmang-akma sa ating paksa. Ang Diyos ay naglilingkod. Si Jesus na Diyos at Panginoon ay hindi dumating upang maghahari at utusan, kundi upang magsilbi, magtitiis at ialay ang kanyang sarili para sa ating lahat. Ang tunay na kadakilaan ay paglilingkod. Ang pagiging dakila ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa kung paano tayo naglilingkod sa kapwa. Para sa bawat isa, ito ay hamon sa ating lahat, sa mga magulang na walang pagod nag-aalaga, sa mga OFW na nagsasakripisyo para sa pamilya, sa mga manggagawang nagbabanat ng buto, sa mga walang trabaho na nanatiling matyaga, at sa ating mga nakakatanda na nagbibigay ng gabay. Ang bawat gawa ng paglilingkod ay pagmamahal ay dakila sa mata ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos na ating ibinabahagi. Gusto mo bang isama ko ito? Iyan po ang kabuuan ng ating ibinahagi ngayong araw. Ang mga pagbasa at salita ng Diyos ay hinango natin mula sa banal na misa na nag-iwan sa atin ng napakahalagang katotohanan na ang ating Panginoon ay naparito kundi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, pakikinig at pagsama sa ating munting pagbabahagi, sa aking mga minamahal na subscribers, sa buong komunidad ng YouTube, sa ating mga kagalang-galang na nakatatanda at senior citizen. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala at suporta, sa ating mga magulang na naglilingkod ng buong puso para sa kanilang pamilya, sa ating mga OFW na nagsasakripisyo at naglilingkod sa ibayong dagat, sa ating mga manggagawa dito sa bansa na nagbabanat ng buto araw-araw, at lalo na sa mga kapatid nating walang trabaho at naghahanap ng pag-asa. Taos puso akong nagpapasalamat na naging bahagi kayo ng oras na ito. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye-bye!